Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Pasimpleng sumilip si Eunice sa bintana ng kanyang silid sa itaas habang tanaw na tanaw niya si Jackson, di kalayuan sa kanya. Nang sumapit kasi ang gabi ay nagulat si Eunice na magtayo si Jackson ng tent sa mismong tapat ng waterfall house. At napag-alaman niya na natulog si Jackson sa kabilang kwarto sa itaas noong nagdaang gabi at hindi niya alam na nandoon na ito habang himbing na himbing siya sa pagtulog. Pero mabuti na din yun at hindi siya nito nakita ng gabing iyon sa silid na inuukupan niya. At kung nangyaring ganun nga, malamang hindi na naman siya nito titigilan. At nang maligo siya kaninang umaga sa swimming pool, nagkataong siguro na nasa kabila si Jackson at doon ito nagtampisaw. Napapalibutan kasi ang waterfalls house ng swimming pool at nang ikutin niya ang buong swimming pool, sakto palang nandoon si Jackson. Kung sino pa naman ang tinataguan niya sa namang lumalapit sa kanya. At ngayon nga natatanaw siya nito mula sa malayo. Nakikita din niya ang glow in the dark na banner nito at iba't iba ang nakasulat sa gilid ng tent. I'm sorry sweetheart, please forgive me. Give me a chance. Bakit sa tingin ba nito kapag ginawa nito iyon, magiging maayos na sa kanya ang lahat? Naaawa naman siya dito dahil kandahampas ito ng lamok sa katawan nito. Pero wala na siyang pakialam. Bahala siya sa buhay nito. Minabuti na lang niyang humiga sa kama. Maaga pa siya bukas dahil may imimit siyang tao. Hanggang sa igupo siya ng antok at tuluyang nakatulog. Samantalang si Jackson naman kandahampas sa kanyang mga braso dahil sa mga lamok na naglipa na sa kanyang paligid at dumadapo ang mga iyon sa kanyang balat. Walang ibang choice si Jackson kung hindi ang magtayo ng tent sa tapat ng waterfall house para lang masubaybayan ang asawa. He didn't know that she might suddenly hide again. He was been traumatized after she left. Ganun pala ang pakiramdam ng sinusuyo ang isang babae. Kinakain niya lahat ng pride niya. Wala na siyang pakialam kahit ano pa ang sabihin ng iba. Hindi na rin niya kontrolado ang asawa niya ngayon. She also has a bodyguards around the waterfall house. Iniutos iyon ng Lola Maria niya. Humingi na din siya ng tulong sa mga kaibigan niya at nagtatanong-tanong kung paano paamuin ang isang babae. Kung kaya't sinunod niya ang suggestion ng kanyang kaibigan niya na si Paul. He didn't know na ganun pala magtago at magtampo ang babae. Talagang sagad kung magalit. Well, ayos na iyon kay Jackson. At least nakikita niya ito. Nang makita niya ang asawa niya kanina, kamuntik na niyang papakin ang mga labi nito. Nananabik siya sa mga labi nito. She even looked more beautiful. She wanted to take her to bed and make love to her. Bigla siyang nakaramdam ng paninigas sa kanyang kandungan. Isang buwan ang nakalipas simula nung huling may mangyari sa kanila. Kung kaya't pinananabikan niyang muling madala ang asawa sa kama. Titiisin na muna niya hanggat kaya ng pasensya niya. Jackson, what are you doing? Napakislot si Jackson mula sa pagkakaupo niya sa bench nang marinig ang boses ng kanyang ina. What, ma'am? Nahihibang ka na ba? Bakit mo ginagawa ang bagay niya sa babaeng yon? No, it's not the way at all. Look at those things you are doing at this hour. Nakapamaywang na sabi nito. Isn't it obvious, ma'am? I'm courting my wife. Inis na sabi niya at malalim siyang napabuntong hininga. Bakit kailangan mong magpakababa para lang sa babaeng yon? Galit na tanong nito. I've done a lot of damage to her physically and verbally. Do you think she doesn't deserve what I'm doing? Hindi ito nagsalita. What about your position as a CEO? Hindi mo na binibigyan ng oras sa mga investor. Muli siya napabuntong hininga.
Matagal na panahon ang ginugol ko sa kumpanya natin. Alam ni Jackson na sa negosyo lang ang mahalaga ng kanyang ina. Tumaas ang kilay nito. Was it because of that woman? All this talk about quitting your position, you're just trying to win her back? I'm not quitting. I'm just resting. Why my reputation is important to you? Saglit itong natigilan at tila biglang naging maamo ang mukha nito. Because I love you, son. And because I thought you really wanted it. She sat beside him and put her arm around his back. Don't you see? I felt it was my duty to keep you focused, not let get you distracted with things that you could interfere like a woman. Mabigat itong napabunting hininga. When Janus left, you were so unhappy. I didn't know what to do. Then you found Elena. You really seems to enjoy her company. Hindi siya nagsalita. Maybe she was right. Si Elena ang tumulong sa kanya na makalimot. Nasaan na nga ba si Elena? After Sandro and Elena split that night, he heard that Elena went to New York that next morning. Wala na siyang balita dito. Anak, I know it's forbidden to love Elena. Sabi nito. Yeah, that was before. Sabi niya nang hindi tumitingin dito. You mean, mahal mo na talaga si Eunice? Hindi ko lang siya basta mahal. Dahil kung wala siya sa tabi ko, ang mundo ay hindi magiging buo. Are you lying to me again, son? This time, Mom, I'm not. Ang nais ko lang ngayon ay muling bumalik ang asawa ko. Napabuntong hininga naman si Carmela habang nakikita ang paghihirap ng anak. Iyon ang pangalawang beses na nakita niya ito sa ganoong sitwasyon. Wala na siyang magagawa pa kung hindi ang suportahan na lamang ang gusto ng anak niya. At tanging si Jackson na lang ang nag-iisang anak nito. Kinabukasan nagulat si Eunice na mabungaran niya ang mga bulaklak sa baba ng waterfall house. Kasunod nito ay ang paglitaw ni Jackson. Pormang-porma ang suot nito na parang manliligaw. May hawak ding iton mga rosas. Please, let's eat. I prepare breakfast to you. Nagmamakaawang sabi nito na hindi pinapansin ang sinabi niya. Saka lang niya napansin ang mga nakahain sa mesa malapit sa swimming pool. Naalala naman niya noong 4 silang kumakain sa lamesa na iyon, nakasama sina Elena at Sandro. Wala na rin siyang balita sa dalawa, at kung maaari ay ayaw na muna niyang maitanong kung nasaan nga ang mga ito. Simula kasi noong bugbugin ni Jackson si Sandro ng gabing iyon, at malaman kay Lola Maria na isinugod si Sandro sa ospital, na ang buong akala niya ay patay na ito. No, may kasabay akong kakain ngayon, sabi niya at itinuloy ang paglalakad. Alam niyang sinusundan siya nito. Sweetheart, narinig niyang sinabi nito pero hindi siya nagpatinag. Nang makalagpas na siya sa waterfall house, muli siyang namangha sa kanyang nakita. Halos nakapalibot sa loob ng pavement ang mga rosas at 2 tao lang ang kakasya sa pwedeng maglakad palabas ng waterfall house. Iba't ibang klase ang mga bulaklak sa paligid at nasasamyo pa niya ang mabangong amoy ng mga ito. Kung ayaw mo mag-almusal dito, pwede tayong kumain sa labas. Total nakapagbihis ka na naman ng formal. Pagtatapos niya na medyo naiinip na. Hindi, may plano na ako sa iba. Sabi niya kahit naman papaano. Ayaw na niyang maging bastos dito. What? You're kidding? Sabi nito sa kanyang likuran. Ganyan ba ang ibig sabihin ko sa'yo? Sabi niya habang patuloy lang siya sa paglalakad. Hindi ko alam. Para makabawi sa ginawa ko. I am not lying, Jackson. I'm meeting with someone else. Who? Mayabang na tanong nito. Muling hindi niya sinagot ito at nagpatuloy lang sa paglalakad. Nang malapit na siya sa sasakyan na magsusundo sa kanya papunta na mansyon, ay hinarap niya ito. Alam mo, Jackson, hindi ko ugali na sabihin ang ginagawa ko. Sabi niya. Talagang nag-i-enjoy ka dito, no? Alam niya ang tinutumbok nito na para bang sinasabi nito na
Ibinabalik niya ang mga ginawa nito sa kanya noon. Hindi ako ganoon, Jackson. Sabi niya at sumakay na lang sa golf cart na may 4 na seater at sa likod ng driver siya pumwesto. Yeah, right, sweetheart. Sabi naman ni Jackson at tinabihan siya nito. Jackson, sabi niya at pinalakihan ito ng mga mata. Inakbayan naman siya ni Jackson sa kanyang balikat at inilapit pa siya sa katawan nito, na halos nakayakap na siya rito. What are you doing? Drive it! Bulyaw nito sa driver at pinaandar naman ito. Jackson, kasasabi ko lang na huwag mo akong hahawakan. Galit na sabi niya at pilit na inilalayo ng mga kamay niya ang katawan nito. At dahil sa ginawa niya, hinuli nito ang mga kamay niya at hinawakan na mahigpit. Sweetheart, may dahilan naman siguro para hawakan kita. Sinisigurado ko lang na ang kaligtasan mo at baka mahulog ka. Nakangiting sabi nito. Ang sabi mo, nanananching ka lang. Sabi niya at pilit na kumakawala dito. Pakiramdam niya ay parang napapaso ang balat niya nang dumikit siya sa katawan nito. Hindi ka ba naaawa sa akin na halos patayin na ako ng mga lamok kagabi sa tinutulugan ko? Iniangat niya ang kanyang ulo upang bulyawan sana ito. Pero huli na siya para magsisi ng sakupin ni Jackson ang mga labi niya. Natigil siya sa kakapumiglas at parang muling nanghina ng madama ang mga labi ng asawa. Hindi niya maikakalaya sa kanyang sarili na hanggang sa mga sandaling iyon ay pinananabikan pa rin niya ang mga labi nito. Pero kaagad din siya natauhan ng tumigil ang golf cart at ubod lakas niyang sinampal si Jackson. Stop taking advantage of me! Bulyaw niya dito. Mabilis siyang umibis at nagtatakbong tinungo ang pavilion. Malapit sa mansyon, mabuti na lang at tuhay held lang ang taas ng suot niyang sandals kung kaya't hindi siya natapilok. Oh, what happened, Iha? May humahabol ba sa'yo? Tanong ni Lola Maria nang narating niya ang pavilion. Wala naman po, Lola Maria. Nakakahiya kasi kay Vince at baka kanina pa niya ako hinihintay. Dahilang na lang niya dito at tinignan niya si Vince na nakaupo. Sabay na kasi silang mag-aalmusal ni Vince at si Lola Maria naman ay nag-utos na maglagay ng bodyguard sa paligid dahil alam nito na magugulo si Jackson bago nila sila iwan. Hindi iyon ang unang beses na nakaharap niya si Vince, ang farm owner ng mga bulaklak. In fact, palihim din silang pumupunta ni Lola Maria sa mismong farm ni Vince upang bisitahin iyon. Matangkad at matikas din si Vince at hindi nalalayo sa edad ni Jackson. Mabait ito at mapagkakatiwalaan. Alam din ni Vince ang background ng buhay niya dahil naikwento din niya ito noong magtanong ito. Pero hindi ang lahat ng nasa pagitan nila ni Jackson. Good morning. Bati nito sa kanya nang lumapit na siya sa lamesa. Good morning. Pinaghintay ba kita? Nakangiting sabi niya. 9:00 kasi ang usapan nila pero mukhang na-late na siya ng 5 minuto. You're 5 minutes late. Biro naman ito. Natawa siya sa sinabi nito at umupo sa kaharap nito. Ikaw nga nung nakaraang late ka din. Sabi niya dito. Natawa na din ito sa sinabi niya. Hanggang sa sinimulan na nilang kumain. Oh, by the way, I have something to tell you. Kapag kuwan ay sabi nito. What is it? May namakyaw kanina ng mga bulaklak. Ang gusto ng buyer ay dapat fresh iyon. Namangha naman siya sa sinabi nito. Talaga? Anong klaseng bulaklak ang binili niya? Sinabi naman nito ang lahat na nangunot-noo siya. Parang kapareho ng lahat ng mga iniligay ni Jackson na bulaklak sa waterfall house. Tumangon-tangon na lang siya bagamat may idea na talaga siya kung sino ang namakyaw. At napasulyap siya ng di kalayuan sa kanila. At tanaw niya na may naglapag ng lamesa at upuan sa silong ng mga puno. Kasunod nito ay ang mga katulong na may dalang pagkain. At sumunod naman si Jackson at umupo roon kasama si Lola Maria. Nang mapasulyap siya kay Jackson sa kanila ay nakita niya ang galit nitong mga mata. Ano na naman ba ang trip ni Jackson? Pero mabuti na din iyon at least hindi sila ginugulo ng bisita niya. Anong ginagawa nilang magkasama? Singhal ni Jackson kay Lola Maria.
Sinasaksak ang isang plato ng runny scrambled egg. Parang paste ang almusal at nilunok niya ito ng isang basong tubig. Kinuha ni Lola Maria ang kanyang kape at humigop doon. Kumakain yata sila ng almusal? Lola, alam kong kumakain sila ng almusal. Aba, galit ka yata, apo. Nanlalaki ang mga mata nito. Hindi, bulong naman niya. Okay, sabi nito at muling humigop ng kape. Napakaganda na panahon ngayon, iho, hindi ba? Lalo na siguro kapag nagising ka ng maaga na makita ang papaakyat na araw. How romantic. A sunrise does not count as romantic involvement. Mabilis niyang sabi sa patuloy lang siyang humunguya ng marahas, habang ang mga mata niya ay nasa dalawang nilalang na sabay na kumakain. Hindi na halos siya kumukurap at binabantay na lang niya ang bawat galaw ng mga ito. Pakiramdam niya parang ilang patalim ang sumasaksak sa kanyang dibdib nang makita ang asawa na tumatawa at nguminginti sa kausap nito na hindi nito ginagawa sa kanya. How's the food, iho? Lola Maria suddenly asked. Delicious. Walang ganang sagot naman niya. You don't seem like the food. Nakangiting sabi naman ni Lola Maria. Granny, I like it. Tumango-tango na lang si Lola Maria habang tuwang-tuwa sa inaasta ng kanyang apo. Ang laki na naging improvement niya, hindi ba? Look at her. She looks so happy with Vince. Nakangiting sabi naman ni Lola Maria. So Vince pala ang pangalan ng lalaking yun. Paano siya tumataw ng ganyan sa isang estranghero? Iho, Vince is not anymore a stranger. They already met not only once but... Really, Granny? He cut her off. Hindi siya makapaniwala na hinahayaan ng lola niya na makipag-usap sa ibang lalaki ang asawa niya. So hindi ko pa talaga malalaman na nandito ang asawa ko kung hindi pa ako nagtungo rito. And knowing my wife was seeing with other men? Why are you backstabbing me? Backstabbing you? Abot loko kang bata ka ah. Inaakasahan mo ba ako? Hindi makapaniwala na sabi nito. Alalahanin mo na may kasalanan ka sa asawa, sa ex-wife mo. Galit na sabi ni Lola Maria. That's not what I mean, Granny. Look at them. Did you plan all of this? Nagpapasok ka ng isang ekstranghero. Hinahayaan mo talaga ang asawa ko na makipag-date sa ibang lalaki. Date? Ano ka? Hindi ko na kinakaya. Kalokohan yan. Panununiya niya sa sinabi nito. Tumayo siya sa kanyang kinaupuan at iniwan ang kanyang lula. Nawala na siya ng gana. Hindi na niya kayang panuurin ang mga ito. Pinagbibigyan ni Jackson ng pagkakataon ang mga ito sa ngayon dahil iginagalang niya ang kanyang Lola Maria. Pero kung magmamatigas pa talaga ang asawa niya sa mga susunod na araw, wala na siyang ibang magagawa kung hindi ang sapilitan itong kunin at dalhin sa malayo nang hindi malalaman ng Lola Maria niya. He was an patient man at kailanman hinding-hindi iyon magbabago sa kanya. Kung kailangan niyang pursahin ito para muli niyang makuha ang asawa, gagawin niya ulit. Kinabukasan maagang nagtungo si Eunice sa Montessori Farm upang muling bisitahin iyon. Kasama ang driver na si Mang Gerardo na pinagkakatiwalaan ni Lola Maria at matagal ng driver ng pamilya. Parang kumaan ang pakiramdam niya simula noong nahanap siya ni Jackson dahil hindi na siya palihim na pumupunta roon. Ate Eunice, masayang labit sa kanya ni Chantal, ang nakakabatang kapatid ni Vince na 15 anyos at nagdadalaga na. Kinagigiliwan niya ang batang iyon dahil bukod pa sa maganda ay mabait at magalang din ito. Patay na kasi ang ina ni Vince dahil nahirapan ito sa panganganak kay Chantal. Kaya dalawa lamang sila magkapatid at malayo din ang agwat ng mga edad nila. Ang ama naman ni Vince ang kasama nito sa negosyo nila. Where is Vince? Tanong niya rito. Uy, Vince na ang tawag ni ate kay kuya. Tudyo sa kanya ni Chantal. Chantal, sabi ng kadarating lang na si Vince upang salubungin siya nito. O sige ate, aalis na ako baka maimbyer na pa si kuya. Natatawa na sabi nito. At saka nagtatakbo na itong umalis. Nilapitan naman siya ni Vince. Tara sa sunflower field, yaya nito sa kanya. Pagpasensyahan mo ng batang yon, ganun lang talaga yon.
Okay lang, wala yun sa akin. Saka napapansin ko nga na mapagbiro talaga si Chantal. Nakangiting tugon niya habang binabaybay nila ang nagtataas ang halaman ng sunflower. Napakaganda talaga nila, no? Sabi niya habang nagniningning ang mga mata niya sa kanyang nakikita. Mas maganda ka pa nga sa mga sunflower na yan. Nawala ang pagkakangiti niya sa sinabi nito. Alam ko na yan, matagal na. Sakay niya sa sinabi nito at nagpakawala siya ng halakak. Bakit ginagawa mong biro lahat ng sinasabi ko? Seryosong sabi naman din ni Vince. Na, lumalabas na kasi ang pagkabulero mo. Hindi yung biro. Seryosong muli na sabi nito. Hindi niya alam pero bigla siyang nakaramdam ng pagkailang. O siya, sige na, ako na ang pinakamagandang bulaklak sa lahat ng halamang dito. Sabi niya na mas lalong nagpatawa pa dito. Alam mo, ipakita mo na lang sa akin ang iba pang pinagmamalaki mo. Oh, I think I see a romance ahead. Sabay silang napalingon sa nagsalita at ang tumatawang si Chantal. Akmang kunwaring hahabulin ito ni Vince, napatakbo muli ang dalaga. Napakakwela talaga ng batang yun. Mabuti nga at nakakabanting mo pa ang kapatid mo bago siya maligawan. Sabi niya dito. Subukan lang nilang ligawan ang kapatid ko. Itatanim ko sila dito sa lupa. Dikit ang mga kilay na sabi nito. Natawa naman siya sa sinabi nito. Wala akong kapatid para alalahanin but I know. Alam ko kung gaano ka nag-alala sa kapatid mo. Ngumiti naman ito. Anyway, let's go. Sabi nito at muling naglakad sa medyo mas mataas na lupain ang tatahakin nilang dalawa. Inalalayan siya naman nito. Pagkatapos ng ilang sandali at nang marating nila ang itaas, ay tanaw na tanaw nila ang ibaba ng farm. At may isang bungalow sa modern house sa itaas niyon na pinuntahan nila at hindi niya alam kung paano ito itinayo ang bahay na iyon. What do you think of this place? It's beautiful. Sabi ko na nga ba magugustuhan ng taong gusto kong ipunta rito. Makahulugan ang sabi ni Vince. Napatitig naman siya kay Vince sa sinabi nito. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa lugar na to? Yeah, tama ka. Pero may isang taong ayaw sa ganito. He said and he's a heavenly. Don't you know that I was in broken relationship a year ago? Hindi siya nakaimik at wala siyang masabi. Noong binili ko ang lupang ito, lahat ng tao sa paligid ay nagsasabi na mapupunta ako sa aking pamilya sa mahirap na lupain kung susubukan kong maghanap buhay dito. Muli niyang paghiyabang. Inabot ako ng 2 taon upang mapabuti ang mga lumang-luma na ektarya na ito para magawa nila ito. Nakakamangha ang isang tulad nito na may gano'n na malawak na lupain. Ano nangyari at nagkahiwalay kayo? Tanong niya at nang tingnan niya si Vince. Malungkot itong nakatanaw mula sa malayo. Hindi niya alam kung ano ang nagtulak sa kanya na tanungin ito sa kanya ngayon. Napabuntong hininga naman ito. She said, she doesn't want to leave her. Nang dumapa ang mga mata nito sa kanya ay nakita niya ang sakit sa kanyang mga mata. Magkaiba kami ng gusto. She is a party goer. She really loves cities not in this poor farm. Ang buong akala ko magugustuhan niya ang mga plano ko para sa aming dalawa pero nagkamali ako. And I thought, kagaya din siya ng mama ko na mahilig sa mga bulaklak. You mean mas pinili niya ang lifestyle niya kaysa ang makasama ka? Nagkibit ito ng mga balikat. I don't know. Maybe because she was too young to settle down. At ikaw handa ka ng bumuo ng pamilya. Ano sa tingin mo ang kulang pa sa isang taong successful na sa buhay? Natigalgal naman siya sa sinabi nito. Ngayon sumagi sa utak ni Eunice ang mga gusto ni Jackson noon sa kanya ay ang magkaroon ito ng anak, pamilya pero hindi siya ang gusto nito. Family? Bulong naman niya. A complete family. Walang saysay ang pagbuo ng pamilya kung hindi masaya ang mga ito. Hindi ko sinasabi na dapat laging masaya pero pipilitin sa bagay na gusto mong mangyari. Ngunit may isa ang kontra sa gusto mo. You can't build a family if you both are not mutual. Sabi nito at muling napabaling sa kanya. And
I'm sorry to her about your marriage with your ex-husband. Huwag kang humingi ng pasensya sa akin. Kagaya mo may mga sirkumstansya talaga na hindi naaayon. Ano ba tong pinag-uusapan natin? Nandito tayo para mai-enjoy ang magandang tanawin at hindi para halungkatin ang nakaraan. Nakangiting sabi naman ito. Sino ba kasi nag-umpisa, hindi ba't ikaw naman? Tumawa ito at napakamot na lang sa ulo. Would you like to have coffee or juice? Alok nito nang umupo na sila sa mesa sa labas ng bahay. Coffee? Sagot niya na kaagad nitong pumasok sa loob ng bahay. At nang bumalik ito ay dala na nito ang mga kape nila. Habang nakaupo sila at nagkukwentuhan, ay hindi na malaya ni Eunice ang oras. Nagpaalam saglit si Vince sa kanya at may kukunin lang daw ito. At nang magawi siya sa kanilang dinaraanan kanina, ay nakita niya ang papalapit na bulto ng tao na pamilyar sa kanya. Mabilis ang mga hakbang nito. Namamalikmata ba siya? This is for my special guest, sabi naman ni Vince nang inilapag nito ang isang bouquet ng tulips at roses. Hindi na malaman ni Eunice kung papaanong ma-impress sa ibinigay sa kanya ni Vince dahil nasa likuran lang nito si Jackson. I do hope you only treat my wife as your special guest at hindi na dapat lalagpas iyon. Panimula ni Jackson at si Vince biglang napalingon sa likuran nito. Mr. Sylvester? Nakakagulat na makita ka rito. Wika naman ni Vince. Talaga? Bakit parang hindi ako welcome dito? Sagot naman ni Jackson. Ayun na naman ang mga nakakainis na bunga ni Jackson. At paano sila nito nasundan? At hindi lang iyon. Natuntun pa sila kung saang parte sila ng farm. Nilapitan niya si Jackson at hinila ito papalayo upang makausap ito na masinsinan. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo dito? Wala ka bang respeto sa privacy? Wala ka na bang mas magandang gawin? Galit na sabi niya rito. Really? Is that what you call privacy? Na kayo lang dalawa? Pagkatapos, saan sa tingin mo kaniya dadalhin? Sa loob ng maliit na rest house na yan? Pinaikot niya ang kanyang mga mata at gustong-gusto na niyang sampalin ito sa mukha nito. Ang buong akala niya hindi na siya nito iistorbohin pa. Jackson, nakakahiya yung lumalabas sa bunganga mo. Tila para itong nabuhusan ng malamig na tubig. Sweetheart, alam kong sobra-sobra na ito. At sumasama ka pa talaga sa lalaking yan. What if may gawin siyang masama sa'yo? Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, Jackson. Malayong mas mabait si Vince kaysa sa'yo. I'm warning you. Galit na sabi niya at muling bumalik sa kinaroroonan ni Vince. Mr. Sylvester, anong ginagawa mo dito? Tanong naman ni Vince. May kutob siya na parang ayaw din ni Vince ang presensya ni Jackson. Nandito ako para mag-invest sa negosyo mo. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi nito. Seryoso ba ito? This is a private area. Bakit hindi mo kami hintay na bumaba na lang? Sabi naman ni Vince. Hindi ba investor din ang asawa ko? Tapos ako din. May pinagkaiba ba kami? No, I mean, paano ka nakapunta dito without my permission? I thought ikaw lang ang mas may access dito. Pero ang ama mo ang nagkusang nagpapunta sa akin dito. Nagkatinginan naman sila ni Vince. Hindi papayag ang tatay ko na may pumunta dito maliban na lang kung sasabihin ko sa kanya na gawin iyon. I told him, susunduin ko ang asawa ko after signing the contract and I think that's reasonable. Sabi nito naglalaro ang ngiti sa mga labi nito. You're kidding, right? Gulat na sabi niya dito. No, sweetheart. I already signed a contract and I own a share. Nakangiting tugo ni Jackson at may kung anong kinuha ito sa loob ng suot nitong business attire at isang nakarolyong dokumento na binuklat nito at ipinakita sa kanila. Tiningnan niya si Vince at mukhang confused din ito. In that case, araw-araw na tayong magkasamang magpupunta rito. Sabi naman ni Jackson sa kanya na parang waging-wagi siya. Nagingit-ngit ang kalooban niya sa sinabi nito. Ano pa ba ang mga pambubwisit na gagawin ni Jackson sa kanya? Vince,
Baka pwede tayong mag-usap sa ibang pagkakataon. Magandang idea. Pagsang-ayon naman ni Jackson. Pumitas siya ng isang piraso ng rosas sa bouquet at inilagay iyon sa kanyang dibdib. Nakakainis ka. Galit niyang sabi at hinampas niya sa tiyan ito. Aray! Sa kunwaring nasaktan. Hinawakan ang kanyang tiyan. Suggestion lang naman yon. Inilingan niya ito ng masama at mabilis na naglakad siya pababa, kasunod si Vince at si Jackson na nakapantay na sa kanyang paglalakad. Walang imikan silang tatlo na bumaba ng marating nilang entrance ng Montessori Farm, ay muli siyang nagpaalam kay Vince. Muli siya naglakad papunta sa kotseng kinaroroonan ni Mang Gerardo at akmang papasok na siya sa loob nang pigilan siya ng mga kamay na iyon. Sweetheart, Jackson, stay away from me. Bulyaw niya dito at inalayo ang kamay niya sa pagkakahawak nito. Nagtama ang mga mata nila at walang namutawing salita sa mga labi nito. Hindi niya alam kung maiinis o maaawa ba siya kay Jackson. Nakakahiya ka, alam mo ba yon? Bakit hindi mo nala ako patahimikin? At anong gusto mo? Ang tumahimik lang ako sa tuwing makikitang nakikipag-usap ka sa ibang lalaki? Hindi mo nahalam na halos kinakain na ako ng pagsiselos ko. Huminga naman siya ng malalim at pinipigilan ang sariling huwag umiyak. Nagagalit siya kay Jackson na tila ba gusto na lang niya itong maglaho sa kanyang paningin.